Kamusta sa lahat ng mga dayuhang nakatira sa Saga? Sa pagkakataong ito, ang Saga Prefecture ay lumikha ng isang dokumento na tinatawag na mga pagsisikap na isulong ang multicultural na pagsasamang pamumuhay sa Saga. Ito ay isang plano ng pagkilos para sa kung sino ang dapat at paano natin maisulong ang pag-unlad ng multicultural na komunidad sa Saga Prefecture. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa pagsasalin sa maraming wika ng pangkalahatang ideya ng mga pagsisikap na isulong ang multicultural ng pagsasamang pamumuhay sa Saga. Pag-unlad ng pamayanang multicultural ay ang paglikha ng mga komunidad kung saan ang mga Hapon at dayuhan ay maaring manirahan at gumanap ng aktibong papel ng may kapayapaan ng isip. Sa ganitong mga pagsisikap na isulong ang multicultural ng magkakasamang pamumuhay sa Saga Prefecture ay nagbubuod ng ano ang mga layunin upang itaguyod ang magkakasamang pamumuhay sa pagpapaunlad ng komunidad at ano ang kailangang gawin. Hindi alintana kung ikaw ay isang dayuhang residente o residente ng Japan sa Saga Prefecture. Lahat ay gumanap ng isang nangungunang papel at ang pagnanais na isulong ang multicultural na magkakasamang pamumuhay na pagsisikap sa rehiyon sa buong Saga Prefecture ay ipinahayag sa dokumentong ito. Ang mga pagsisikap na isulong ang multicultural na magkakasamang pamumuhay sa Saga ay pinagsama-sama hindi lamang ng mga eksperto sa pamamagitan ng mga panukala o mungkahi, kundi sa pamamagitan din ng pagtingin at pakikinig sa mga opinyon at halimbawa ng mga hakbangin para sa multicultural na pagsasamang pamumuhay mula sa iba't ibang tao sa iba't ibang okasyon sa loob ng komunidad. Tulad ng nakikita mo, nagsasagawa kami ng mga talatanungan, nagsasagawa ng mga pagkakataon para sa pagpapalitan ng opinyon, pagpapalitan ng mga pulong at iba pa, at mga opinyon ng mga kalahok ay makikita sa dokumentong ito. Nakikinig kami sa mga opinyon ng maraming residente ng prefectural at nagbubuod ng kanilang mga opinyon sa 7 hakbangin tulad ng ipinakita sa figura. Bilang karagdagan, upang mapalawak ang aming mga pagsisikap sa buong prefecture, mahalaga makipagtulungan sa iba't ibang organisasyon sa prefecture at naniniwala kami na mahalaga para sa hindi lamang mga residenteng Hapon ng prefectural kundi pati na rin ang mga dayuhang residente ng prefectural na magtulungan sa bawat isa't isa. Hello, mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Strizan Lee at nakatira ako dito sa Saga, Japan. Matagal na po ako dito sa Saga, nasa loob ng 22 years na po. Isa po akong ALT dito, ibig sabihin nagtuturo po ako ng English. Masaya naman siya at nakakatuwa kasi araw-araw na sa paaralan ako para magturo po ng English. Salamat! So, unang pagdating ko dito sa Japan ay nagulat ako kasi nga malamig nga dito. March yun, so maraming mga bulaklak pagdating ko. So, nagulat lang ako kasi nga medyo malamig pa siya. Pagdating ko din dito sa Japan, medyo mahirap kasi nga hindi pa ako marunong magsalita ng Japanese, ng Nihongo. So, hindi ko pa naiintindihan ko ano yung mga sinasabi nila. Medyo mahirap pero kailangan mo talagang mag-aral para matuto kang Japanese dito at magkaroon ka ng mga kaibigan din. Kasi napaka-importante yon na kahit konti marunong ka magsalita sa kanilang lengguwahe. So, nung dumating ako sa Japan, dito na ako nagkaroon ng pamilya. Nagkaroon ako ng 2 anak
At malayo ako sa pamilya. Siyempre, medyo mahirap siya kung paano palakihin ang mga anak mo na malayo ka sa iyong pamilya. So, wala, maging positibo lang. Ang ginawa ko lang is, naging positibo lang ako sa buhay at nakayanan ko naman na mapalaki ko ang aking mga anak at ngayon ay malalaki na sila. Medyo may pagkakaiba nga sa Pilipinas at sa Japan. Siyempre, mainit sa Pilipinas at dito ay malamig. Nakakagulat nung unang pagdating ko dito sa Japan talaga kasi mararanasan mo dito yung ng lamig, yung taglamig dito at yung snow. Medyo mahirap din dito kasi nasanay tayo sa Pilipinas na marami tayong kaibigan at may mga kapitbahay tayong kinakausap. So dito sa Japan, tahimik lang dito talaga at bihira ka lang makakita ng mga kapitbahay sa labas. So una, nakakalungkot pero nung matagal na ako dito sa Saga, nakasanayan ko na rin yung mamuhay dito at maayos naman ang pamumuhay namin dito sa Saga. So, nung una, kasi nga hindi ako marunong magsalita ng Japanese at hindi ako nakakabasa ng sulat nila dito. Kagaya ng hiragana, ng katakana, ng kanji. Ang hirap po. So, nag-try akong pumasok ng Japanese school, a lesson nila dito. At sa tulong ng Spira, ang una ko talagang pinuntahan ay ang Spira. So, matagal na yun, mga 10 taon mahigit na unang lesson ko dito sa Spira. After nun, sumali ako sa mga organisasyon nila at mga events nila. So, nagkaroon ako ng mga connection dito. At ito nga, meron akong poster dito at nagjo-join ako as a guest teacher po nila dito sa Spira. Medyo mahirap, no, dito mamuhay bilang banyaga, no, as a foreigner. Pero may mga tumutulong dito, kagaya ng Spira. Marami akong makakilalang mga Japanese na tumulong sa akin sa mga panahon na kailangan ko ng tulong, kagaya ng mga legal, mga kailangan ko mga advice or mga hindi ko nalalaman, alam kung ano yung mga kailangan kong gawin dito sa Japan. At sa tulong naman ng mga kaibigan, sumuporta naman sila sa akin at tumulong. Kaya yung mga kababayan ko rin dito sa Japan at sa Saga, huwag kayong mahiya. At may organisasyon po tayo dito organisasyon na talagang tutulong sa atin dito sa Japan. So sumali po ako dito sa Spira para po unlad ko pa yung abilidad ko sa pagsasalita ng Japanese. So, mahirap siya sa umpisa kasi kailangan ko magsalita talaga ng salita nila, yung Japanese. So, marami na ako napuntahan ng mga paaralan at isa ako sa mga guest teacher. So, pinipresenta ko yung bansa natin, yung Pilipinas. And, yun, natutuwa naman sila sa mga impormasyon na binibigay ko tungkol sa Pilipinas. At marami ding mga event dito, mga international event, mga guesting sa mga schools. So, sumasali ako dito para magkaroon ako ng maraming kaibigan at para din matuto ako at malaman ko din yung mai-share ko rin sa kanila at dito ang kultura natin sa Pilipinas. Okay. So sa tulong naman sa pagsali ko ng mga ganito ay natutunan ko rin kung paano magsalita ng Japanese. Medyo mahirap siya pero kailangan mo talagang matutunan. At hindi ako ganun kagaling pero talagang tinatry ko yung sarili ko na mapaunlad din, na marunong din na usap or makipag-usap sa kanila. And ito nakakatulong talaga kung sasali ka sa mga ganito kasi marami kang makikilalang mga tao. Ang mensahe ko sa mga kababayan ko dito sa Japan ay huwag po kayong matakot humingi ng tulong at huwag po kayong matakot magtanong. Marami po dito ang tutulong talaga sa atin kasi hindi nga madali dito mamuhay sa Japan, lalo na ang pagsasalita ng kanilang lengguwahe. Kaya tayo din ay dapat matuto din tayo, mag-aral din tayo at pag-aralan natin ang kanilang kultura.
Mahirap dito ang buhay sa Japan. Dapat lang maging positibo tayo sa araw-araw. At huwag natin kalimutan na mag-pray lagi at maging matatag tayo dito kasi malayo nga tayo sa ating pamilya. Yun lang. Salamat po. Lahat tayo ay namumuno sa iba't ibang uri ng pamumuhay, may iba't ibang trabaho, katayuan ng paninirahan, mga dahilan ng pagpunta sa Japan at iba't ibang layunin, ngunit umaasa kami na ang iyong buhay sa Saga Prefecture kung saan nakatira ngayon ay pagyamanin at lalo mong mamahalin ito. Kaya lahat tayo ay gumanap ng isang nangungunang papel sa pag-unlad ng mga pamayanang multicultural.